tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Are You Still Chasing the Wind? Are you still chasing after the wind? Naghahabol pa ba tayo ng mga hangin na pagka-ating dinaklot, inabutan ay wala naman doon, baliwala? What does it mean to chase after the wind? To do the impossible, to reach for the unreachable, to chase the invisible, the unpredictable, to chase the unchaseable. In other words, to do the meaningless. At pag sinabi po natin meaningless, katulad din ng pag sinasabi ni Solomon sa Ecclesiastes na meaningless, hindi naman talaga ibig sabihin absolutely meaningless. It means something, but it does not give or bring the ultimate meaning of life. In other words, the meaning that we attach to it, the meaning that we look for from it, is not there. Although it has some meaning. Hindi naman pwedeng walang kahulugan totally ang isang bagay. Subalit hindi yun ang nagbibigay ng tunay na kahulugan at kahulugan na ating kailangan o hinahanap. Therefore, it is not the meaning of life, and it is not what gives meaning to life. What are the many worthless chases after the wind that many people go through? Many worthless chases after the wind. Alam na po natin ito, imposibleng hindi pa. Subalit sabi nga ng matatanda, ang paalalay gamot sa taong nakalilimot. At kahit pa nga alam natin ang salita ng Diyos, binabalik-balikan, dapat laging sinasariwa. One worthless chase after the wind is working to achieve knowledge and wisdom. Sobrang pagpapagal, sobrang paghihirap para dagdagan ang mga alam at mga karunungan. Ecclesiastes 1:17-18. Then I applied myself to the understanding of wisdom and also of madness and folly. But I learned that this too is a chasing after the wind. For with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. Well, Solomon does not say, do not seek wisdom. Solomon does not say, wisdom is useless. But Solomon says, if you think wisdom is the answer, you're wrong. Sabi niya, inubos ko na nga at ginugulang-an lahat ng panahon ko sa pag-aaral, sa pagpapakadalubhasa, sa pagsasaliksik. Subalit isa lamang na aking natanto, habang dumudunong ang tao, lalong dumadami lang ang kanyang kinakalungkot. Kasi kung talagang guarantee na nakakapagpasaya, nakakapagbigay ng kahulugan sa buhay ang karunungan, dapat pinakamasaya na yung may mga PhD, may mga master's degrees, yung napakaraming pinag-aralan, mga specialist. Pero sila mismo ang magsasabi sa atin na hindi yun totoo. Anong kinalaman ng wisdom dyan? Ibig sabihin ba, huwag na tayo mag-aral, huwag na tayo magpakadalubhasa? Seek wisdom, but do not depend on it alone for meaning. Do not depend on it alone for happiness and fulfillment. Kadalasan talaga, mas marami tayong alam, mas marami tuloy tayong inaalala, mas marami tuloy tayong mga kalungkutan at mga pagdurusa. Sabi nga ng iba, what you don't know won't harm you. Of course, it's not always true. Because sometimes your ignorance is the one that can cause your death. But the point is, sino ba talaga ang tunay man sa mas payapa? Yung mga matatalino o yung mga hangal? Nakita yung haba, mga tatalino na nag-iisip, iniisip ng mga environmentalist ang nangyayari sa mundo, iniisip ng mga scientist ang kinakawian ng ating planeta, yung mga walang kaalam-alam ay halakhak ng halakhak at tawa ng tawa, at mga mahihimbing matulog, palibas at mga walang alam. Pero hindi natin sinasabing dapat wala tayong alam. Ang sinasabi dito, kung iniaasa lang natin sa dami ng nalalaman, yung ikabubuti ng ating buhay, nakakamali tayo. In other words, it is a good pursuit to seek knowledge and wisdom, but if it's all that you seek, if it's all that you want, and if you think it is everything, then you're wrong. Another useless chase, a chasing after the wind, is working to build, working to achieve. Sobrang trabaho. Ecclesiastes 2:11.
Yet when I surveyed all that my hands had done and what I had toiled to achieve, everything was meaningless, a chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. Ang mga quotes po natin ngayon from Ecclesiastes, of course, are quotes from the King Solomon, the wisest man that ever walked the face of the planet. Marami siyang ginawa, sinubukan na niya lahat dahil ang yaman-yaman niya, makapangyarihan siya at marunong pa. Bihirang magsama-sama yan, makapangyarihan, mayaman at marunong. Kaya ginawa niya lahat ang pwedeng magawa ng tao. Wala siyang limitasyon kasi siya ay hari, may pera, marunong pa. Pero sabi niya, yung mga pinaggagawa ko, pagka ngayong iniisip-isip ko, wala pala eh. Ang dami niyang ginawa mga projects, nagtanim siya, siya ang naggawa ng maraming mga imbaka ng mga tubig, mga irrigation systems. Ang dami niyang projects talaga. Pero sabi niya, nothing was gained under the sun. In fact, nothing was gained in the world, nothing was gained in creation. Naisip siguro ni Solomon, kahit gumawa ako ng isang palasyo, wala namang dadagdag sa planeta. Lumipat lang yung bato mula doon sa bundok, inuka, kinorte, ginawang mga blocks. Yung kahoy from Lebanon, kinuha ko lamang, nilagari, ginawang mga poste. Yung mga palayok, pinalambot na putik, niluto, naging palayok. O ang mga bulaklak mula sa hardin, ipinasok sa palasyo. Yung mga kung ano-ano mga thread, hinabi, ginawang tela, naging damit. Pero kahit ano pang ginawa ko, sabi niya, wala naman ako naidagdag talaga sa planeta. Nothing was gained under the sun. Parang yung mga mahilig sa atin din gumawa. Gagawa kayo ng bahay, kinuha niyo lang yung graba sa tabi ng ilog, o yung kontraktor ang kumuha nun, o yung negosyante. Kinuha niyo lang yung kahoy, kinuha niyo lang yung mga yero, minina yung mga minerals, ginawang bubong, pero wala naman talaga nadagdag sa planeta, lumipat lang ng lugar. Materials only change forms and places, but they remain under the sun. So Solomon says, who am I to be proud to say, I build, I build, I build, I make, I make, I make. Samantalang wala naman talagang nadagdag. Nandun din lang, everything is constant. In fact, sinasabi nga nila, since creation, not a drop of water was gained or lost in the universe. Nagre-recycle lang yan, iniinom mo, nagiging pawis, nagiging tubig, nagiging kung ano-ano, pero yun lang, pabalik-balik lang, paulit-ulit lang. Kaya sabi ni Solomon, everything was, is, and will be again. There is nothing new under the sun. Pati yung mga nagsasabing, uy, may bagong technology, may bago tayong mga alam. Dati na yan, nandyan na, nakatch lang nung iba, ngayon pa lang nga, huli na tayo. Pero dati nang inilagay ng Panginoon lahat yung mga equation ng arithmetic, ng mathematics, ng physics, lahat ng mga formula ng chemistry, lahat ng mga shape ng architecture, andyan na. Walang nadagdag. Natanto mo lang, naunawa, naintindihan, nagawa, nakita ng iba, pero dati nang nandyan. Kaya sinasabi niya, kung umaasa lang kayo sa working and building for happiness, you may build and build and build. You may conquer and conquer and conquer and yet remain sad. Kaya sabi nga po nila, ito daw pong si Alexander the Great. Nung maubos na yung lugar na pwede niyang masakop, ay nag-iiyak sapagkat wala na siyang masasakop pang lupain. He wept because there was no more land to conquer. Kaya kung sasabihin, anong achievement na pinag-uusapan natin? O ito ang galing-galing niya sa arithmetic. O anong yun? Na-discover lang niya yung dati ng alam ng Diyos at nandyan na yung mga formula na yan. So achieve, but do not depend on it for meaning. Sapagkat marami mga achievers, sila pa yung unang-unang nagpapakamatay. Do not equate your worth with your produce. Pakiulit yung nga sa katabi niyo yung last sentence. Do not hanggang do not na lang. Do not equate your worth with your produce. Ang halaga ng tao ay hindi lang nasusukat sa halaga ng kanyang mga nagagawa at naiimbento. Kaya yung mga iba, pagka wala na silang achievement, parang feeling worthless na sila, hindi sila first honor, hindi sila binibining kangkungan of 2003, wala silang natatawag ng mga achievement, hindi ang value ng tao nasusukat sa ating mga ginagawa lamang. Ang totoo niyan, ang halaga ng tao ay nasusukat kung gaano siya kamahal ng Diyos. Kaya ang bawat isang tao mahalaga. Kasi mahalaga siya sa Diyos at mahal siya ng Diyos. Do not equate your worth with what you do. What you do is not what you are all the time. Kaya mahalaga na hindi rin tayo nagiging mayabang dahil sa marami nating nagagawa.
Kasi sa karamihan ng nagagawa natin, pag nag-iisa rin tayo, alam din natin na hindi naman tayo talaga yung nakagawa nun. Nagtataka nga kung bakit nangyari. Tataka nga kung ba't ka nanalo sa karera, bakit ka na naging first honor. Nagtataka ka rin kung ano nangyari, bakit ka naging Miss Universe, na alam mo rin naman na hindi mo talaga kagagawan lahat. Napakarami pong mga walang kwentang bagay na sobra nating pinapahalagahan. Kaya nawawalan tayo ng panahon tingnan yung tunay na mahalaga. Another worthless chase, a chasing after the wind, is to work and work, working to accumulate, to collect things. Trabaho ng trabaho para mangolekta na mangolekta, dumami ng dumami ang mga tinatangkilik, ang mga ari-arian at kung ano-ano. Ecclesiastes 2:17-19. So I hated life, because the work that is done under the sun was grievous to me. All of it is meaningless, a chasing after the wind. I hated all the things I had toiled for under the sun, because I must leave them to the one who comes after me. And who knows whether he will be a wise man or a fool. Yet he will have control over all the work into which I have poured my effort and skill under the sun. This too is meaningless. Marami pong mga nakakaisip ng ganyan mga bagay pagka medyo may edad na. Pagka ang dami-dami niyang ginawang trabaho, ang dami-dami niyang pagtitiis na hinarap, ang dami siguro mga sarap na hindi ginawa sa buhay, ang daming pagpapakasakit para lang mag-accumulate, magpayaman, magpundar, mag-ipon. Pagkatapos, pagka medyo may edad ka na, yung mga nasa medyo 4:00 na ng hapon ang iyong buhay. No? Tapos ka na sa katanghaliang tapat, alam mong malapit na mag-orasyon. Nag-iisip-isip ka na, kanino ko kaya iiwan ito? Kanino ko iiwan ang aking negosyo? Kanino ko iiwan ang aking bahay, ang aking ganito at ang aking ganyan? Mabuti ng mabuti kung nakokontrol natin kung kanino napupunta yon, pero hindi lagi. Kaya sabi niya, baliwala. Buong buhay ko, nag-impok ako na nag-impok, gumawa ako ng gumawa, tapos iiwan ko lang. Hindi ko naman alam kung sino talagang magmamana nito, kung sino magpapaandar nito, pagmamalasakitan ba niya o hindi, o ibebenta lang ba niya ito, o sisirain lang niya. Sabi niya, bakit ko inubos ang sobrang daming lakas ko para lang mag-ipon ng bagay na namatay na ako'y dandyan pa, hindi ko naman pala nagamit. Hindi ko makokontrol kung saan yun pupunta. Huwag niyo sabihin, ipapamana ko sa anak ko. Kung sinong mapangasawa ng inyong anak, makokontrol niyo ba yon? At pag yung anak niyo biglang namatay, di yung asawa na niya ang may-ari noon, talagang wala na kayong kontrol. Ipapamana niyo halimbawa sa byuda niyo, kung mag-asawa siya uli. Di yung lalaki naglalakad pala dyan sa tabi-tabi, yun ang magiging may-ari ng lahat ng inyong tinatangkilik dahil pinakasalan ng inyong byuda. At namatay ngayon ang byuda niyo, dahil nahulog sa bintana. O di yung lalaki nang naglalakad-lakad sa banda dyan ang may-ari ng lahat-lahat. Kaya sabi ni Solomon, bakit ko ba pinapatay ang sarili ko sa pag-iimpok? Sa pagpupundar? Because to work too much and to accumulate too much may mean that you don't have the time anymore to enjoy what you collect. You may have a little time or no time at all to enjoy. Kasi sa dami ng inyong aasikasuhin, sa dami ng inyong aalagaan. Kaya yung mga taong maraming mga bahay, lalo't mga bahay bakasyunan, mga bantay lang naman ang gumagamit at nagpapasasa sa isang buong taon. Nandun lang kayo 1 linggo, 2 linggo, at in the whole year at most. Sabi, what am I really doing this for? Hindi naman sinasabi natin, huwag na kayo mag-collect, huwag na kayo mag-ipon, huwag na kayo magpundar, but work to collect. Work to collect, but only what you need. Only work, but not too much as to deprive you of time to enjoy. And work to collect, but not to depend on your collection for meaning. Kasi kumisan yung mga iba, ibinenta na ang kaluluwa para makakolekta lang ng mga award. Siya ang nanalo ng lahat ng award, pero wala pa rin katuturan after all. Maganda lang naman yung award sa awards night. Pag umuwi ka na, nag-iisa ka na rin, hindi mo na rin mayakap ang estatwa, ang rebulto, ang mga plake. Ganon din yun. So sabi ni Solomon, ano ba talaga kaya? Bakit maraming tao nagsasayang ng panahon doing what is not really important? Another chasing after the wind is working to compete with other people. Working to catch up with other people. Working to outdo other people. Nagtatrabaho lang, nag-a-achieve, nagpapakagaling para lang matalo yung kapitbahay, para matalo yung kapatid, yung pinsan, yung kaibigan. Ecclesiastes 4:4.
And I saw that all labor and all achievement spring from man's envy of his neighbor. This too is meaningless, a chasing after the wind. Baliwala yung paghihirap, pagtatrabaho, pagsisikap, dahil lamang sa inggit sa katabi, sa kapitbahay, sa kaibigan, at nakikipag-compete ka. Gaano karaming magulang ang halos ipagdukdukan ng mga anak para mag-aral, para maging first honor. Hindi dahil para maging marunong ang anak, kundi dahil ang ginang at nanay na ito ay nakikipag-compete sa isang ginang at nanay ng isang honor din. Makikita nyo sa mga baryo kung minsan, palakihan ng bahay, pagandahan ng mga bakod. Kasi, nag-Saudi ang anak nito. Aba, syempre, magbabahrain naman ang anak ng isang yon at magpupunta naman sa Timbuktu ang anak ng isang yon. At wala silang ginawa kundi sumulat ng sumulat, tumex ng tumex, humingi ng humingi. Dahil, nagpapagawa na ang kapitbahay natin, mas mataas na ang bubong nila. Kaya ang bubong natin, dadagdagan natin. Kaya kung minsan kakatuwa ang itsura ng mga bahay sa Pilipinas, ha? May korteng bapor, may korteng salakot, may korteng kung ano-ano. No? Sa pagkukompete ng mga magkakapitbahay. O may kotse na sila, dapat may kotse na tayo. O ang mukha niya nabanat, dahil mabanat din ang mukha ko dapat. Kaya hindi na makangiti. Dahil baka mapilas ang mukha. Dapat ganito, dapat ganon. Sabi ni Solomon, ang daming pagpapagod ng tao is not really to achieve, but only to outdo another person. If you want to work, if you want to achieve, achieve, but for your satisfaction, not for your neighbor's defeat. Kaya titiyakin natin kung gusto nyong maging marunong na marunong ang inyong anak, dahil gusto nyong marunong siya, hindi dahil gusto nyong talunin niya yung kanya kaeskwela. Ang itatanong agad, anak, anong grade sa test ng katabi mo, yung eskwela mo, ikaw ba't dagdagan mo pa, natadaig ka na niya. Hindi man lang sinasabing kailangan dagdagan mo para maging marunong ka, malaman mo ang mga batas ng buhay, ang formula ng arithmetic. Hindi, talunin mo siya. So batang-bata pa lang, wrong values na agad ang naipapasok natin sa ating mga anak. Pakikipag-compete, lalo sa mga pinsan, sa mga kapatid. Sabi nga nung isang advertisement sa ibang bansa, we are only number 2, but we're trying hard. Or trying harder. Alam niyo po, isang lesson I have learned in life, siguro 95% true, do not be the number 1. Just be the number 2. It's alright. Hindi sa mga asawa ang pinag-uusapan. Okay? Sa mga kompetisyon, okay ng number 2. Ang hirap ng number 1 ang hirap mag-maintain, kakapagod. Pag lagi kayong number 1, lagi kayong stressed. Tama na yung number 2, number 3. Huwag naman number 74 out of 75 people. No? Mahirap maging number 1. Relax and enjoy life. Why do you have to be number 1? No? Nakita nyo kung minsan, kahit sa mga gobyerno, pag nagkakaroon ng coup, nagkakaroon ng mga rebellion at revolution, yung number 1 lang na na-exile. Yung mga number 3, number 4, number 5, nagiging mga senador uli. Di ba? Nagiging mga bida uli, pero yung number 1 lang ang nawawala. Huwag kayo maging number 1. Masyadong mahirap. Kayo lagi ang pinupukol. Pero ang laging minaibubulsa yung mga number 3, number 4, number 5. Nag-agawa na, nag-revolusyon na, kanila pa rin yung kanila, pero yung sa number 1, nababawi. Ibig sabihin, mahirap maging number 1. Kaya, bakit ba tayo nagpapakamatay para gawin yan? You know why it is difficult, and it's a very difficult business to compete with people? Because you will not run out of neighbors to envy. Matalo nyo man si neighbor number 1, may 5 pa kayong neighbors na dapat talunin. You will never run out of neighbors to chase and to compete with. Therefore, you will never find rest. And worst of all, you may not even find your own meaning and satisfaction. Because what you've been doing all along pala is only to compete with the other person and not to become what you really want. Kaya mahirap yung may ginagawa ka para talunin ng kapwa. Baka nanalo ka nga ng nanalo, pero at the end of your life, hindi mo pa rin nagawa yung talagang gusto mong gawin dahil ang lagi mo lang ginagawa ay talunin siya. So kung siya ay swimmer, langoy ka rin ng langoy kahit ayaw mong lumangoy. Kung siya ay beauty contestant, panay din ang pagpapaganda mo kahit hindi pala yun ang gusto mong gawin. Kung siya ay declaimer, tula ka ng tula para mo lang siya matalo sa area niya. Ang tanong, nagawa ko ba kung sino ako talaga? Na-achieve ko ba kung ano ang dapat mangyari talaga sa akin? Or am I just a satellite of someone else, always playing his game or her game because I like to beat them in their own areas? Kaya mahalaga may sarili tayong orbit. Mga kapatid, ang tanong ko sa inyo at huwag niyo na sagutin ng malakas.
Sa edad nyo bang yan? Nakita nyo na kung sino kayo? Alam nyo na ba talaga kung ano ang nilikha ng Panginoon na pagkatao natin at dapat nating i-develop? Kung ano talaga ang ating mga natural na mga godly inclinations and creative inclinations, nagagawa na ba natin? Kayo na ba talaga yung dapat mangyari? O isa pa ring balat kayo ang inyong buhay? Ang mukha nyo ba na yan na talaga ang mukha nyo o nakamaskara pa rin tayo? Baka abutin na lang tayo ng kamatayang hindi pa tayo naging tayo dahil tayo'y laging nagkukunwari. Kaya mahalaga na maging totoo sa sarili. Ang bawat tao dahil sa kasalanan, mayroong pangit na katotohanan tungkol sa Kanya, pero yan ang ating isinusuko sa Panginoon at patuloy na isinusuko upang mabago. Pero dapat ding makita natin yung magandang totoo tungkol sa ating sarili. At yung likas na inilagay ng Diyos doon. Ang Diyos ko kasi parang farmer nagtatanim siya Ang bawat tao na kanyang nilikha sa sinapupunan ng kanyang magulang, anong ginagawa? Meron na yan na pagkatao, meron na yan na talent na nakalaan, meron na yan na mga kakayanan. Nagiging totoo ba tayo doon? O patuloy lamang tayong nag-ahabol doon sa mga wind na sinasabi natin? Baka meron kayong profesyon na muhing-muhi kayo tuwing Lunes, ayaw niyong pumasok. Ba't di nyo baguhin ang profesyon nyo? Baka meron kayong ginagawang hindi kayo nag-e-enjoy. Kailan nyo paggagawin yung nag-e-enjoy kayo? Basta ang mahalaga yung hindi sinful, no? Hindi yung nakakalaban na natin ng Diyos sa ating enjoyment. Sinusunod nyo ba ang ating hilig? Baka mapakaraming mga ama ng tahanan na talagang gustong-gustong magburda. Hindi lang makapagburda dahil parang hindi yata machong gawin. Magburda na kayo, bumigay na kayo. Di ba? Ano ba naman sa mga gawin yan? O may mga babaeng gusto mag-weightlifting, baka daw hindi maganda sa kanya. Basta ang ginagawa natin hindi immoral, hindi labag sa kalooban ng Diyos. Marami kasing batas ang tao, batas ang tradisyon, batas ang lipunan, na sobrang nagkakahon, nagkukulong sa bawat taong individual. Hindi tuloy tayo makapag-blossom, makapag-bloom the way we were designed by God to blossom and to bloom. So sabi, ano bang ginagawa mo? Why are you doing what you are doing? May mga golf ng golf, samantalang sumasakit naman ang buong gulugod pagkatapos ng mga golf. Tigilan ang pagpapanggap kung hindi likas sa inyo. Meron naman talagang likas na likas, di maganda, bagay sa kanya yon. Ang dami nating ginagawang hindi naman talaga tayo yon. Dahil lang may iba tayong audience, may ini-impress tayo, meron tayong piniplease. Kailan pa tayo magiging tayo? Kailan pa tayo magiging totoo? You know, Jesus is truth, and the truth sets free. Do not be afraid to be an individual person. God is not a God of sameness, but God created people to be distinct and unique from each other. Hindi tayo kailangang maging magkakamukha at uniforme ng mga ginagawa, ng mga pangarap at mga adhikain sa buhay, because every person is a unique creation of God. Mahalaga po yun bago mag-alas 4:30 ng buhay. Maghanap man lang yun kung hindi pa nagaganap sa ating buhay. Do not work just to compete with other people. Katulad yan, sa paghahanap buhay, kung hindi kayo enjoy sa inyong hanap buhay, humanap kayo ng iba. Sasabihin nyo, nadaling sabihin niyang pastor, paano kung magugutom kami? Paano kung kami uunlad? Alam nyo, pagka yung hanap buhay nyo, yun talaga yung gusto nyong gawin, mas mapapaunlad nyo pa yun kasi hilig nyo yun Enjoy kayo dun Kaya dapat hanapin natin yon. Bawat tao nilikha ng Diyos para mag-enjoy ng creation ng Lord, ng kanyang blessing, ng kanyang giftings. You know, life is a gift to be celebrated. It is not just some problem to solve. Dapat sineselebrate ang buhay. Kaya natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Bakit po ba ang tao, kahit pag na-born again na, di-save na, ba't hindi pa namamatay? Di dapat mamatay ka na nang pupunta ka na sa piling ng Diyos? Ba't hindi pa tayo pinapatay? Kasi may buhay pa tayong dapat ibuhay. There is life to live. And it is important to live it to the fullest. It is an act of worship. It is an act of faithfulness to our Maker to live life to the fullest. To have joy and happiness, fun, and even pleasure. So don't work meaninglessly. But look at yourself and see, what must I be doing? What do I really want to do? Another chasing after the wind is working too hard for more. Working too hard for too much. Working too hard for what is beyond one's need.
Pag ang pinagtatrabahuhan po ninyo ay higit at sobrang sobra sa inyong tunay na pangangailangan, nagsasayang kayo ng panahon. Ecclesiastes 4:6-8. Better one handful with tranquility than two handfuls with toil and chasing after the wind. Aba, mabuti na daw na isang dakot na biyaya na payapa ang buhay kaysa dalawang dakot ang gulo naman ng buhay. Again, I saw something meaningless under the sun. There was a man all alone. He had neither son nor brother. There was no end to his toil. Yet his eyes were not content with his wealth. For whom am I toiling, he asked. And why am I depriving myself of enjoyment? This too is meaningless. A miserable business. Sa niya, alam nyo, meron ako nakitang tao. Wala namang tagapagmana. Wala namang dapat pamanahan. At ang dami-dami ng kabuhayan, ayaw pa ring tumigil mag-impok. Sabi niya, baliwala yan. Bakit niya ginagawa ang ganyan mga bagay? At kahit tayo may pamanahan ng konti. Hindi mo naman kailangan pamanahan niya hanggang apo niya, hanggang anak niya. Dahil mawawala na sila ng pagsisikap sa buhay niyan. Pagkatapos, ikaw itong nagpunta ng hindi mo lang nag-enjoy sa buhay. And it happens in many families. The first generation works so hard, breaks its back, starves its stomach to build and to accumulate wealth. The second generation enjoys it. The third generation sells it. Pakapuntar kayo ng pundar, hindi malaki tuloy mag-enjoy. Ibebenta lang yan ng mga apon nyo. Hindi ba't nangyayari yon? Magpupundar ka, yung mga anak mo dahil kilala ka, mahal ka, may malasakit sa'yo, pinagmamalasakitan pa rin ng konti yung mga ipinundar. Pero yung apo mong di ka na nakita at hindi ka na nakilala, ibebenta lang niya yan. So magpamana ng konti sa anak, pero huwag magpamana ng sobra-sobrang dami. Mawawala na rin sila ng pagsisikap. Tapos ikaw ang nadaya sa buhay. At the end of your life, in your dying day, you'll say, what's it all about? I worked all so hard and never had time to enjoy what I worked for. More doesn't mean more enjoyment. There is such a thing as the law of diminishing returns. So walang kapera-pera, napakahalaga ng 1,000 pesos. Pagkahalaga. Sa medyo may pera-pera na, mahalaga ang 1,000 pa rin. Pero sa meron ng mga milyones, halos wala nang halaga yung 1,000, hindi na nadadagdagan ng kanilang happiness. Ang nakakapagtaka, ang daming mga milyonaryo, 50 pesos pa rin, ipinagkukuripot pa rin at ipinagkakait sa kapwa. You know, if you have first 1,000 pesos, you can buy probably a kilo of beef, you can buy this and that, and you can enjoy. But if you have 100,000 pesos, siguro ang bibili nyo na mga 3 kilos. Pero if you had 3 million pesos, hindi naman siguro kayo bibili ng 50 kilos of beef para kainin nyo sa isang araw. At meron kayong 1 trillion pesos, hindi kayo bibili ng 1 toneladang beef to eat in one day. In other words, the more money doesn't mean more enjoyment. Kung nagkapera kayo, nagkaroon kayo ng isang folding bed, wow, feeling rich. O talagang dumami yung pera nyo, nakabili kayo ng magandang bed, yes. Pero kung meron kayong 1 billion pesos, gagawa ba kayo ng kama na kasi laki ng basketball court? Hindi. Magwawakas na rin yung paglaki ng kama nyo hanggang king size. Sobra na kayo pag mas malaki pa doon dahil hindi nyo na mahihigan yung ibang bahagi noon. So, hanggang saan ang kailangan ng tao? Pag namimit na yung kailangan niya, may konting sobra para meron ka naman pang-invest, pambigay sa kapwa, pampalakas ng loob, dapat alam mo na kung anong susunod mong gawin. Tama na yung kako-collect na yan. But, to look at other things in life. The Lord enables us to have wealth, to accumulate things, so we can be secure enough, and we can be peaceful enough, and kind enough to the needy, so that we will be able to do the higher aspirations of life. The search for meaning, the search for spirituality, the search for beauty. Napakawala sa lugar yung sobrang ang yayaman na pagkakukuripot pa rin, tapos tinitipid pa rin ang sarili, kwenta pa rin ang kwenta, hindi nila natutunong gamitan ng pera kahit kailan. Mamamatay na lang, tinitipid pa ang sarili. Work, but do not work for more than needed. Sabi sa Ecclesiastes 2:24, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. This too I see is from the hand of God. Hindi sinabi dito na wala nang gagawin ang tao kundi uminom at kumain at magpasarap. Ang sinasabi, dapat ang tao marunong na kumain, uminom,
at magpasarap. Marunong siyang mag-enjoy ng kanyang bunga ng kanyang mga ginagawa. Sabi niya, ito ang gift talaga ng God. Yung bigyan ka ni Lord ng kakayahanan to produce and then to give you the intelligence so that you enjoy what was produced. So, this is from the hand of God. To eat and drink, to find satisfaction. Yung iba ipon ng ipon, kailan po tayo magbabakasyon sa tabi ng beach, tatay? Ang mga 25 years from now, anak. Ganyan yung, ang tagal naman. Kung kamatayan mo na, hindi mo na nagawa. Kaya dapat ang life, ang sabi ni Lord, every 6 days of work must be broken by a day of rest. In other words, huwag mo masyadong isuspend yung pleasure, huwag mo masyadong tagalan yung pahinga. Dapat malapit lang trabaho, pahinga, kain, magtanim ka, umani ka, trabaho. Ganun ang cycle ng life. Para kung bigla kang binawian ng buhay, wala kang sukat ipagsisi. Dahil in-enjoy mo naman. Remember, the fruit of your labor, hindi labor ng iba. So be happy with what is there. That is important. Be happy with what you have. Mas mabuti daw yung nasisiyahan ka at sa nandyan, kesa sa yung wala ang lagi mong hinahangad. Work hard, but not for more than needed and not for more than necessary. Do not be too much of a worrier. Sabi sa Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Bago tayo magkagulo, sinabi po, do not worry about tomorrow. Hindi sinabing do not work for tomorrow. Hindi sinabing do not save for tomorrow. Hindi sinabing do not invest or plant for tomorrow. You should invest, plant, and work for tomorrow. Pero ang sinabi, do not worry. Do what you have to do and leave the rest up to God. Plant and let the Lord prosper what you planted after you have watered it and done everything. Let the Lord make it grow. Yung iba akala nila, pag sinabing don't worry about tomorrow, wala ka nang gagawin. May gagawin ka, but don't worry. At huwag mo naman nagawin na lahat ng gagawin mo para bukas to the point that you never enjoyed today because you worked so hard for tomorrow. And then when tomorrow comes, you don't enjoy tomorrow because you will work so hard for the day after tomorrow. And when the day after tomorrow comes, you will not enjoy it because you will work for the day after that. E di, ang buong buhay mo laging ganon. Sabi, mag-work konti, mag-enjoy ng konti, matulog, bukas, may bago ka na namang energy, mag-work ka uli, mag-enjoy ka uli. Live on a day-to-day basis because you don't know when the end of your life will be. So huwag din yung 3 taon, 5 taon mo nang hindi nakikita yung mga anak mo sa pagtitiis at pag-iimpok. Paano kung hindi na kayo magkita uli, bawian ka na ng buhay, di sobra kang nagsisisi. Kaya kailangan there's a little of everything in every day. May trabaho, may pagtitiis, may enjoyment. Let your life and daily life be a life that is full. Full ba yun? Meron po tayong mga kilala, mga tao na sobrang mag-impok. Ipon ng ipon, nakukupit lang naman ang kung sino-sino. Meron pa nga isang tao na basa ko sa ibang bansa, malamig na bansa, ni hindi nag-heater sa kanyang bahay. Ang dilim-dilim ng bahay ni ayaw magsindi ng ilaw sa pagtitipid ng kuryente. Tapos nung namatay, super milyonarya pala. Ipinamana ang kayamanan sa pusa. Pusa. Kung makakayan, meow, meow. Para kayo mapamanahan na. Anong klaseng buhay yun? May mga tao, pati mga bahay nila, ang didilim sa gabi, pati ilaw, sobrang tinitipid. Ano ba nung pasaya-sayahin mo yung ilaw mo? Yung bahay mo? Iniyaman mo ba yung pagtitipid na yan? Kaya kailangan tinitingnan po natin, life is meant to be celebrated. For celebration to happen, meron dapat kang na-enjoy na color, sight, shape, movement, aroma, taste. Bakit tayo binigyan ng Lord ng senses? Ano-ano bang mga senses natin? Sense of smell, sense of touch, sense of seeing, sense of hearing, sense of feeling, di ba? Kailangan nasasatisfy yung mga senses na yon. Ano bang maglagay ka ng music sa iyong bahay para nag-enjoy? Huwag naman yung pati kapitbahay mo ay natulili na sa lakas ng music mo. Di ba? Yung mabango ang iyong bahay, yung naamoy, mabango. Ang nakikita mo, maganda, maayos, hindi puro gulo, puro kalat. Kaya tayo binigyan ni Lord ng senses so that the senses may be an avenue through which God can give us pleasure. And then we will remember Him. We say, God, you're so good. Pati pleasure namin, inisip ninyo.
then you celebrate life. Yung iba sobrang magtipid, pati pagkain, ayaw sarapan. Hindi bali na kung talagang walang ibili, pero yung ba namang meron, tinitipid mo pa. Hindi, kumain kayo na masarap. Ang mga higaan, mga sako ng kopra, ang mga sapin. Hindi bali sana kung talagang walang-wala. Ano ba naman, bumili ka ng fine linen, yung pag nakahiga ka, ang sarap-sarap, hindi may drawing ang mukha mo pagbangon mo. Bakit hindi i-celebrate ang buhay? Sasabihin nyo yan, naku, worldly naman yan. No, sa palagay nyo nagkamali ang Diyos na nilagyan ng senses ang ating buong katawan. Inilagay niya yan para mag-enjoy tayo, gano'n tayo kamahal ng Diyos. At habang nag-enjoy ka, hindi yung makalimutan mo siya, kundi lalo mo siyang maalala. Nasa mo, Lord, ang bait niyo naman. Talagang gusto niyo kami magkaroon ng good life. And that is the intention of God for us. A good life. That's why we have to learn from this good book, the Bible, and learn from the one who's seen it all, who's done it all, and no other than Solomon sa kanyang book of Ecclesiastes. This is how to live. What then is a good, achievable, and useful chase? Chase after that which is chaseable. Chase after that which wants to be chased, which wants to be had. In other words, chase after God's will. Chase after God's command. Chase after God's blessings. Ecclesiastes 12:13-14. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So what is a useful chase? Chase after God's commands. Chase after God's will. Sapagkat yun ang gusto niya para sa ating buhay. Doon tayo magpakadalubhasa sa pagsunod sa kanyang kalooban. And everything else will follow. Please God. Chase after God. Because that is doable. In fact, that is desirable. And that is what God wants. Ecclesiastes 2:26. To the man who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. So happy is the man who pleases God. Happy is the woman who does not chase after the wind. Hanapin natin kung ano yung pwedeng matagpuan, hindi yung hindi nakikita kahit kailan at wala namang nakakita sa kanilang buong buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga paalala niyo sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, ang inyong salita, hindi lang puro utos ang binibigay sa amin, bagamat mga utos na yung maganda at nakabubuti sa amin. Marami ring mga pangako para sa aming ikabubuti at marami ring mga katuruan para sa igagaganda ng aming buhay. Teach us, Lord, not to chase after the wind. At kung meron ngayong mga nakinig ng iyong salita na may isa, dalawa o higit pa na mga punto na kailangang iayos, kailangan pakinggan kayo at sundin. Turuan niyo kami magkaroon ng malambot na puso. Turuan niyo kami, Lord, na maging masunurin sa udyok ng inyong Espiritu. At ang buhay na ito, ipinagpapasalamat namin sa inyo. Thank you, Lord, that you are concerned about us, that you care for us, that you want us to have a good life. Salamat, Lord, at lagi namin nawang maalala, tuwing kami nasasarapan sa pagkain, nasisihan sa malamig na hangin, nagagandahan sa tunog ng musika, nagagandahan sa nakikita naming kulay o kilos, movement, or shape. Maaalala namin na kayong naglagay ng mga senses na ito because you want us to know you. You want us to know you through our senses also, as much as through our hearts and through our spirit. Panginoon, you are a wonderful God. Kumpleto ang inyong mga pagpapala sa amin. Nawa, laging maging bukas ang aming mata para makita ito. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your mercy. And may you and your word be our guide. Ituwid mo ang aming mga kalikuan at kamalian at nang sa gayon, maikli man ang buhay na ito, it may be long enough to worship you, to glorify you, and to enjoy all the blessings you have prepared for us. We appreciate your goodness, Father. Thank you. In Jesus' mighty name. Ang katatapos
natapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Are You Still Chasing the Wind? Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin banal? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataglay. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Laging laman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit, walang sino mang maaring magwala. Kaligtasang ikaw ang nagpikat. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas.
Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sangsinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. O Diyos, kayo'y aming pupurihin. Marami
Awit ng papuri at awit ng paggalang, sa inyo ay amin ang nilalaan. Sa inyo ay amin ang nilalaan. Meron nga bang Filipino architecture? Marami tayong original na sasabi mo Filipino na arkitektura. Yung torogan, yung mga bahay ng mga maharlikang Maranao, yung mga bahay ng mga Ifugao, yung bahay kubo, at maging yung bahay na bato na kuminsan mali na tinatawag nating Spanish house o bahay Kastila. Sapagkat ang mga nagtira dyan ay mga Filipino, mga mayayamang Filipino, at nag-evolve lang yan mula sa bahay kubo. Kaya pati yung bahay ni Jose Rizal, makita mo, kubo yan, cube, square, formang-forma ng bahay kubo. Yun lang batalan na dating kawayan, naging bato, naging hardwood yung material, imbes kawayan. So, Filipino architecture yan. Ang siguro dapat nating itanong, bakit ang mga architecture courses in the Philippines hindi nagtuturo ng Philippine architecture? Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin, lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kanlungan. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklop ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap, sa sandaling ito, hanap ko ay paglingap. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling niyo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Lapatan mo ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama,
Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinang. Narito ako ngayon, itulad mo sa bisig ng iyong pagmamahal. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghagod sa damdamin, sinisiklop ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinang. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghagod sa damdamin, sinisiklop ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinang. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinang. Sa sandaling ito, hanap ko ay Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!